Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 2581. Kahit anong mangyari sa Yuan Feng Country sa aking mga kamay, hindi mo makikita ang araw na iyon. Atake. Inutusan muli ng Papay na emperador ang mga sundalo. Tumigil ka. Sa pagkakataong ito, ang matandang emperador na ang sumigaw. Dati, pinaghihinalaan na ng matandang emperador ang pagkakakilanlan ng bagong emperador. Gayunpaman, wala siyang anumang ebidensya. Bukod dito, ang mga aksyon ng bagong emperador ay para sa interes ng Yuan Feng Country. Kaya naman hindi siya umimik at nakatingin lang sa gilid. Gayunpaman, nakita niya na ang mayabang na impostor na ito ay kakalagkarin ng kanyang bansa sa bangin. Ito ay isang bagay na hindi niya matanggap at matitiis. Kaya naman, kinailangan niyang tumayo. Gayunpaman, ang hindi niya inaasahan ay ang bagong emperador ay tila walang anumang intensyon na bigyan siya ng mukha. Sa halip, tumingin sa kanya ang bagong emperador at sinabing, "Pare, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol dito. Ako na ang bahala. Ako na ngayon ang emperador ng Yuan Feng Country. Ang kailangan mong gawin ay magpahinga ng maayos. Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa nakakapagod na pambansang mga gawaing ito." "Ikaw, hindi pa ako patay," galit na sabi ng matandang emperador. Hindi niya inaasahan na hindi siya bibigyan ng mukha ng impostor na emperador na ito. "Mga lalaki, paalisan mo ang aking ama upang magpahinga. Siya ay matanda na at nangangailangan ng higit na pahinga," sabi ng bagong emperador. "Let's see who dares," galit na sabi ng matandang emperador. Nag-alinlangan ang mga eunuch at mga katulong ng palasyo sa pinangyarihan. Pagkatapos ng lahat, ito ang matandang emperador. Bago ngayon, siya ang may huling say sa bansang ito. Ang mga eunuch at mga katulong ng palasyo ay natatakot pa rin sa kanya at hindi nang ahas na bastyusan siya. Hindi sila umangkop sa pagbabago ng katayuan. "Gusto mo bang sabihin ko ulit?" Nanlamig ang mukha ng bagong emperador. "Ako na ngayon ang emperador ng bansang ito. Ang aking mga salita ay ang imperial na utos. Gusto mo bang suwayin ang aking utos?" Ang galit na saway ng bagong emperador ay gumising sa mga beteng at kasambahay sa palasyo. Sa oras na ito, naalala nila na nagbago ang bansa at nagkaroon ng bagong emperador. Ang matandang nasa harapan nila ay ang emperador kahapon, ngunit hindi na siya ang emperador ngayon. Sa isiping ito, ang mga eunuch at mga katulong ng palasyo ay nagmadaling pasulong at nais na tulungan ng matandang emperador na makaalis. Sino ba ang may lakas ng loob na hawakan siya? "Papatayin ko ang buong pamilya niya," galit na sabi ng matandang emperador. "Bilasan mo siyang tulungan," sabi ng bagong emperador. Hindi na nagdalawang isip pa ang mga eunuko at kasambahay sa palasyo at hindi na inisip ang banta ng matandang emperador. "Sino ka? Hindi kita anak, sino ka ba?" Sinong nagtanong sa'yo na sumama? Wala nang pakialam ang matandang emperor sa oras na ito. Itinuro niya ang bagong emperor at sumigaw. Noong una, gusto niyang maghintay hanggang sa maayos ang usapin dito bago siya palihim na maghanap ng ebidensya para malaman kung sino ang taong ito at kung sino ang nagpadala sa kanya. Gayunpaman, ngayon nalaman niya na ang pag-unlad ng sitwasyon ay medyo lampas sa kanyang inaasahan. Hindi niya kayang panuulin ang taong ito na hilahin ang kanyang bansa sa bangin. Kailangan niyang tumayo at pigilan siya. Nang marinig ito ng mga ministro, natigilan sila. Hindi nila alam kung bakit ganoon ang sasabihin ng matandang emperador. Napatingin sila sa bagong emperador. Ito ay malinaw na ang orihinal na Crown Prince. Bakit ganoon ang sasabihin ng matandang emperador? "Mukhang grabe ang sakit ng tatay ko. Someone, get the imperial doctor to take good look at my father." Hindi nagbago ang ekspresyon ng bagong emperador. "Kayong mga lalaki, tulungan mo ang aking ama." Ang mga eunuch at mga katulong ng palasyo ay hindi nang ahas na mag-alinlangan at tinulungan ang matandang emperador na bumaba. "Bitawan mo ako! Bitawan mo ako!" Nagpumiglas ang matandang emperador. Gayunpaman, siya ay matanda na at ang kanyang katawan ay hindi masyadong maganda. Kaya naman, hindi siya makawala sa mga eunuch at katulong ng palasyo. Kaya, ang matandang emperador ay tinulungan pababa sa ilalim ng maingat na mga mata ng karamihan. Umaalingaw pa rin ang boses niya sa hall. Ito na dapat ang huling pagkakataon na nakita ng mga taong naruroon ang matandang emperador.
Ito ay dahil nagpadala na si Huang Feng ng mensahe sa kanyang pupi na emperador. Isa sa ilalim niya sa house arrest ang matandang emperador at hindi niya hahayaang bisitahin siya ng sinuman. Sa publiko, nagpapagaling daw siya. Hindi kinaya ni Huang Feng na patayin ang matandang emperor, kaya ito ang tanging paraan. Sa kabutihang palad, ang aliping ipinagpalit niya ay nagbago mula sa crown prince hanggang sa emperador. Wala itong maaapektuhan kung hindi nagpakita ang matandang emperador. Noong una, binalak ni Huang Feng na ilagay sa house arrest ang matandang emperador pagkatapos nito. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang matandang emperador ay lalabas sa oras na ito. Maaari lamang niyang hayaan ang pupi na emperador na ilagay muna siya sa house arrest. Sa pagkakataong ito, maliban kung mamatay ang matandang emperador, hindi siya makikita ng ibang mga opisyal. Ang mga opisyal sa bulwagan ay natigilan sa sitwasyong ito. Hindi nila naiintindihan ang nangyayari. Ang Crown Prince ay tila masyadong matigas sa matandang emperor, at ang matandang emperor ay tila naghihinala sa Crown Prince. Hindi niya gusto ang Crown Prince na maging bagong emperor. Gayunpaman, sinabi ng matandang emperor na ang Crown Prince ang magiging bagong emperor. Hindi nagtagal, napakalinaw ng intensyon ng matandang emperador. Siya ay magbibitay at hahayaan ang Crown Prince na magmana ng trono. Kung ganoon, lihayti mo ang trono ng Crown Prince at walang anumang pagtutol ang mga opisyal. Gayunpaman, sa maikling panahon, ang matandang emperador ay tila nagsisisi. Sinabi pa niya na hindi niya anak ang Crown Prince. Ano ang nangyayari? Masyadong mabilis at masyadong malaki ang pagbabago. Hindi ito matanggap ng mga opisyal. Hindi kaya katulad talaga ng dating emperor ang sinabi ng bagong emperor. Na may mali sa utak niya dahil may sakit siya. Tila maliban sa paliwanag na ito, walang ibang paliwanag na maaaring magkaroon ng kahulugan sa bagay na ito. Hindi pinaghihinalaan ng mga opisyal na ito ang pagkakakilanlan ng bagong emperador. Pagkatapos ng lahat, nakita nila ang Crown Prince ng higit sa isang beses at alam kung ano ang hitsura nito. Gayunpaman, hindi sila gaanong nakipag-ugnayan sa Crown Prince. Sa makatuwid, wala silang napansing kakaiba sa bagong emperador. Gayunpaman, napagtanto ni General Bossy na ang mga bagay ay hindi kasing simple ng tila. Pagkatapos ng lahat, ang ikalawang prinsipe ay may kumpiyansang sinabi na tiyak na mapapatay niya ang unang prinsipe. Gayunpaman, napatunayan ng katotohanan na hindi siya nagtagumpay. Isa pa, ang unang prinsipe na nasa harapan niya ay tila iba sa impormasyong alam niya. Hindi kaya may mali talaga sa bagong emperor. Nang makitang si Bossy General ay nagsisimula ng maghinala sa kanyang pagkakakilanlan, ang pupi na emperor ay sumasenyas sa mga sundalo. Sa pagkakataong ito, hindi na nagdalawang isip ang mga sundalo at sinugod sila kay Bossy General. Nagulat si Bossy General. Wala na siyang panahon para isipin kung ano ang mali sa bagong emperador na nasa harapan niya. He cursed the other party while desperately defending himself. Siya ay umaasa pa rin na ang kanyang hukbo ay darating ng mas maaga. Gayunpaman, kahit na ang hukbo ni Chen Yuanguo ay pumasok sa lungsod, maraming mga sundalo mula sa Yuanfeng country sa lungsod. Natapos na silang mag-ipon. Hindi tulad ng mga sundalo mula sa ibang bansa, karamihan sa kanila ay nakatalaga sa lungsod. Sa makatuwid, sa oras na ito, gumanap sila ng papel sa pagpigil sa hukbo mula sa pagpasok sa lungsod. Kabanata 2582. Ang mga general ng ibang bansa ay hindi nagduda sa pagkakakilanlan ng bagong emperador ng Yuanfeng. Pagkatapos ng lahat, hindi sila pamilyar sa orihinal na unang prinsipe. Kasabay nito, alam din nila na ang matandang emperador ng Yuanfeng ay wala sa mabuting kalusugan. Kaya naman, posibleng sinabi ng bagong emperador na siya ay may sakit at nasira ang kanyang utak. Gayunpaman, nang makita ng mga taong ito na ang mga sundalo ng Yuanfeng country ay nakapaligid kay General Baho, sinubukan nilang pigilan sila. Gayunpaman, ang pupi na emperador na ipinagpalit ni Huang Feng ay nakapagdesisyon na napatayin si General Baho. Natural, hindi siya makikinig sa payo ng ibang tao. Si General Bossy ay labis na nanghinayang ngayon. Kung alam niyang mangyayari ito, hindi sana siya naging pabaya at inilagay ang sarili sa panganib. Gayunpaman, huli na para sa pagsisisi ngayon. Bagamat hindi siya mahina, napapaligiran siya ng napakaraming sundalo at nasa miserableng kalagayan.
Hindi nagtagal, siya ay nasugatan ng husto. Suko na ako, sigaw ni General Bossy. Bagamat masisiraan siya ng mukha nito, alam niyang kapag nagpatuloy ito, baka dito siya mamatay. Kaya naman, kahit na masiraan siya ng mukha, wala siyang pakialam. Hanggat kaya niyang protektahan ang sarili niyang buhay, kapag naligtas siya, personal niyang sisirain ang Yuanfeng country at mabawi ang nawala niyang mukha. Gayunpaman, ang bagong emperador ng Yuanfeng ay walang pakialam sa mga pakiusap ni General Bossy. Patuloy niyang inutusan ang kanyang mga sundalo na salakayin si General Bossy. Natakot si General Bossy nang makita niya ang sitwasyong ito. Naunawaan niya na gusto ng bagong emperador ng Yuanfeng na patayin siya. Hindi niya inaasahan na hindi siya mamamatay sa larangan ng digmaan kundi sa maliit na palasyong ito. Dahil alam na walang pag-asa para mabuhay, sinumpa ni General Bossy ang bagong emperador ng Yuanfeng at patuloy na minumura siya at si Yuanfeng. Tapos na kayong lahat. Kung wala ang tulong ni Chen Yuanfeng, tiyak na masisira kayo ni Feng Zhu. Mamamatay kayong lahat. Alam kong mas nauna akong umalis kaysa sayo. Hihintayin kita sa ibaba, sigaw ni General Bossy sa mga tao. Puche, si General Bossy, na nasugatan ng husto, ay napalingon at agad na tinusok ng ilang sibat. Nanlamig ang buong katawan niya at hindi siya makagalaw. Patuloy na nagdurugo ang mga sugat niya sa katawan. Ang nangingibabaw na general, na nasa malungkot na kalagayan, ay tumingin sa bagong emperador ng Yuanfeng na may masamang tingin. Pagkatapos, nalagutan siya ng hininga ng hindi niya sinasadya. Hanggang sa kanyang kamatayan, ang hukbo ni Chen Yuanguo ay hindi nakarating sa palasyo. Pagkaraan ng ilang oras na paghingi ng awa, hindi na nagsalita ang mga general ng ibang bansa dahil naunawaan din nila ang determinasyon ng bagong emperador ng Yuanfeng na patayin ang dominanteng general. Alam nilang lahat na kahit anong pakiusap nila, wala itong silbi. Kung magagalit sila sa kabilang partido, kahit sila ay papatayin. Sa kanilang opinyon, ang bagong emperador ng Yuanfeng na ito ay isang mainit na ulo na gumawa ng mga bagay batay sa kanyang emosyon. Posible talagang maglabas siya ng galit sa kanila. Sa makatuwid, hanggang sa mapatay si General Bahu sa harap ng lahat, ang mga general ng ibang bansa ay hindi umingik. Hinayaan lang nilang patayin ng mga sundalo ng Yuanfeng si General Bahu. Matapos patayin ng dominanteng general, inutusan ng bagong emperador na umalis ang mga sundalo. Kasabay nito, ipinarating niya ang kanyang utos na dahil patay na ang ikalawang prinsipe, oras na upang itigil ang panloob na alitan sa palasyo. Alam ng mga taong iyon kung ano ang gagawin. Kung patuloy silang magkamali, wala itong may dudulot na kabutihan sa kanila. Ngayon, dapat nating pag-usapan kung paano haharapin ang sitwasyon sa harap natin. Pagkaalis ng mga sundalo, sinabi ng bagong emperador sa mga general ng ibang bansa. Hindi pa ba naisip ng kamahalan? Kailangan mo pa ba kaming tanungin? Sabi ng isang general ng ibang bansa. Hindi maiwasang medyo galit ang tono niya. Pagkatapos ng lahat, ang bagong emperador ng Yuanfeng ay hindi nagbigay ng anumang mukha sa kanila. Gayunpaman, sa paraan ng pakikipag-usap niya sa bagong emperador, makikita na nakilala nila ang pagkakakilanlan ng bagong emperador ng Yuanfeng. Ipinipilit ko pa rin ang aking pananaw. Kahit nawala si Chen Yuanguo at ang iyong partisipasyon, maaari ko pa ring pamunuan ang hukbo ng Yuanfeng at talunin ang Wind Absolute Country. Sinabi ng bagong emperador, ang itinatanong ko sa iyo ay, paano mo haharapin ang hukbo ni Chen Yuanguo sa labas ng palasyo? Hindi naman sila kalayuan dito. Bagamat namatay si General Bahu, ang hukbo ng Chen Yuanguo ay hindi dumating sa oras. Gayunpaman, hindi naman talaga sila kalayuan dito. Kahit na ang hukbo ng Yuanfeng country ay hamarang sa kanila, ang mga sundalo ng Chen Yuanguo ay desperadong sumugod patungo sa Imperial Palace. Ang utos na kanilang natanggap ay dumiretso sa Imperial Palace pagkatapos makapasok sa lungsod. Hanggat kontrolado nila ang Imperial Palace, ang Yuanfeng country ay nasa ilalim ng kanilang kontrol. Sa oras na iyon, kung suportahan nila ang ikalawang prinsipe na umakyat sa trono o direktang isama ang Yuanfeng country ay nasa kanila na. Kamahalan, wala ka man lang pakialam sa Wind Absolute Country. Bakit ka natatakot sa hukbo ni Chen Yuanguo? Sabi ng isang general ng ibang bansa. Hindi ako natatakot sa kanila.
Ang bagong emperor ay nagsabi, binibigyan kita ng isang huling pagkakataon. Matatalo ng aking mga tao ang hukbo ni Chen Yuanguo. Gayunpaman, kung gagamitin ko lamang ang aking mga tao upang talunin sila, nangangahulugan ito na wala na ang ating relasyon sa alyansa. Pagkatapos nito, ang mga benepisyong nakukuha ko mula sa Wind Absolute Country at Chen Yuanguo ay walang kinalaman sa iyo. Gayunpaman, nang marinig ng iba ang kanyang mga salita, hindi sila natinag. Dapat malaman na ang lakas ng Yuanfeng Country ang pinakamahina sa mga bansang nasa labas ng hangganan. Hindi man lang nila sila kayang talunin, lalo na si Chen Yuanguo at Wind Absolute Country. Siguradong mabibigo sila. Gayunpaman, ang bagong emperador ng Yuanfeng Country ay tila hindi alam ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan ng kanyang bansa at Chen Yuanguo at Wind Absolute Country. Siya ay mayabang pa rin at pinangunahan ang Yuanfeng Country sa kamatayan nito. Natural, ang mga taong ito ay hindi magiging hanggal sa bagay na ito. Hindi mahalaga kung salakayin nila ang Chen Yuanguo o Wind Absolute Country, hindi ito makikinabang sa kanila. Sa orihinal, nasugatan nila ng husto ang Wind Absolute Country dati. Sa pagkakataong ito, may pag-asa pa silang magsanib puwersa para salakayin ang Wind Absolute Country. Gayunpaman, dahil sa pagkamatay ni General Bossy, tiyak na magkakaroon ng labanan ang Yuanfeng Country at Chen Yuanguo. Kahit sino ang manalo o matalo, ang lakas ng kanilang kalyadong hukbo ay lubos na mababawasan. Imposible nang talunin ang Wind Absolute Country. Sa makatuwid, iniisip ngayon ng mga general na ito kung paano magpadala ng mga tao sa Wind Absolute Country para humingi ng kapayapaan at itigil ang digmaan sa Wind Absolute Country. Dahil nakatadhana silang matalo, bakit kailangan nilang ipadala ang kanilang mga sarili sa kanilang kamatayan? Dahil din sa pag-iisip na ito na ang mga general na ito mula sa ibang mga bansa ay hindi lalahok sa usapin sa pagitan ng Yuanfeng Country at Chen Yuanguo sa oras na ito. Hindi nila kayang asikasuhin ang sarili nilang mga bagay. Para naman sa Yuanfeng Country, hayaan silang mag-isa. Kabanata 2583. Mukhang ayaw mong makipagtulungan sa bansa ng Yuanfeng. Tiningnan ng bagong emperador ang mga general ng ibang bansa at sinabing, walang sinabi ang mga general, ngunit halata ang kanilang kahulugan. Ayaw nilang makipagtulungan sa bansa ng Yuanfeng. Sa katunayan, hindi lamang nila nais na makipagtulungan sa bansa ng Yuanfeng, ngunit nais din nilang makakuha ng ilang mga benepisyo mula sa digmaan sa pagitan ng bansa ng Yuanfeng at Chen Yuanguo. Sa kanilang opinyon, ang bansa ng Yuanfeng ay tiyak na hindi matatalo si Chen Yuanguo. Bukod dito, ang hukbo ni Chen Yuanguo ay nakapasok na sa lungsod. Kung hindi patay si General Bahu, hindi imposibleng sirain ni Chen Yuanguo ang bansa ng Yuanfeng. Gayunpaman, si General Bahu ay patay na ngayon. Ang hukbo ni Chen Yuanguo ay walang pinuno at tiyak na mahuhulog sa kaguluhan. Sa kabilang banda, mataas ang moral ng bansa ng Yuanfeng. Kasabay nito, nag-aaway sila sa kanilang tahanan. Maging ito ay ang hukbo sa lungsod o ang mga residente sa lungsod, maaari silang magdulot ng maraming kaguluhan para sa hukbo ng Chen Yuanguo. Gayunpaman, kung iyon lang, hindi matatalo ng estado ng Yuanfeng si Chen Yuanguo. Sa puso ng mga general mula sa ibang mga bansa, ang Chen Yuanguo at ang estado ng Yuanfeng ay dapat na halos pareho sa mga tuntunin ng lakas. Ang pinakamalamang na resulta pagkatapos ng labanan ay ang magkabilang panig ay magdaranas ng mabibigat na casualty. Ang resultang ito ang gustong makita ng mga general ng ibang bansa. Dapat malaman ng isang tao na ang kanilang mga tropa ay nasa labas pa ng lungsod. Sa oras na ito, hindi nila alam na marami sa kanilang mga tropa ang sumunod sa kanila. Kapag ang Chen Yuanguo at ang bansa ng hukbo ni Yuanfeng ay dumanas ng matinding pagkatalo, tiyak na hindi nila bibitawan ang pagkakataong ito. Siguradong mapapakinabangan nila ito at papasukin ang kanilang tropa sa lungsod. Pagkatapos, sisirain nila ang Chen Yuanguo at ang bansa ng hukbo ni Yuanfeng. Sa ganitong paraan, ang kabisera ng bansa ng Yuanfeng ay ibababa nila. Pagkatapos, sakupin nila ang buong bansa ng Yuanfeng. Hindi rin magiging maganda ang sitwasyon sa panig ni Chen Yuanguo. Karamihan sa kanilang mga tropa ay naipadala na. Kapag ang magkabilang panig ay nakaranas ng matinding pagkatalo, tiyak na magiging isang matinding dagok ito kay Chen Yuanguo.
Maaari pa itong maging sanhi ng hindi nila makabangon mula sa pag-urong na ito. Bagamat si Chen Yuanguo ay may ambisyon ng Fengju, wala silang pundasyon ng Chen Yuanguo. Sa sandaling nakaranas ng matinding pagkatalo ang mga tropa rito, napakahirap para sa kanila na labanan ang mga kolyadong puwersa ng ibang bansa. Sa makatuwid, pagdating ng panahon, ang mga kolyadong puwersa ng ibang mga bansa ay maaari ring ibagsak ang Chen Yuan country. Sa paraang ito, naibagsak na sana nila ang dalawang bansa at maaaring dambungin ang malaking halaga ng mga mapagkukunan mula sa dalawang bansang ito. Pagdating ng oras, magpapadala sila ng ilang bagay sa Wind Absolute Country at humingi ng kanilang kapatawaran. Marahil ay makukuha nila ang kapatawaran ng Wind Absolute Country. Kung ganoon, hindi lamang sila makakakuha ng maraming benepisyo, ngunit makakatakas din sila sa panganib. Sa ganitong plano sa isip, paano posibleng sumang-ayon ang mga general na ito na makipagtulungan sa estado ng Yuanfeng? Sa kanilang mga puso, hindi sila makapaghintay na ang Yuanfeng State at Chen Yuanguo ay lumaban hanggat maaari. Siyempre, hindi nila kayang sabihin iyon ng malakas. Nasa ilalim pa rin sila ng kontrol ng mga tao mula sa Yuanfeng State. Maliban na lang kung ayaw na nilang mabuhay pa, hindi na nila gagawing pukawin ang mga tao mula sa Yuanfeng State sa oras na ito. Kung ganoon, walang dapat pag-usapan, sabi ng bagong emperador. Sinabi ng bagong emperador ng Yuanfeng country. Pagkatapos noon, sinulyapan niya ang lugar kung saan nagtatago si Huangfeng at inutusan ang mga sundalo na kunin ang mga general. Pagkatapos, pinapante niya ang mga opisyal ng sibil sa likod ng bulwagan upang magpahinga habang pinamunuan niya ang mga general ng militar palabas ng pangunahing bulwagan. Sa oras na ito, tumigil na ang kaguluhan sa palasyo. Alam ng mga kawal na insulto ng ikalawang prinsipe na patay na ang ikalawang prinsipe at pinili nilang lahat na sumuko. Gayunpaman, ang kaguluhan noon ay nagdulot pa rin ng maraming kaguluhan sa palasyo. Maraming bangkay ng mga kawal, betang, at katulong ng palasyo sa lupa. Napuno pa rin ng malakas na amoy ng dugo ang hangin sa paligid. Magulo rin ang palasyo. Gayunpaman, sa oras na ito, mayroon ng mga kawal, betang, at katulong ng palasyo na naglilinis. Ang bagong emperador ay hindi kailangang gumastos ng labis na pagsisikap sa aspetong ito. Diretso siyang naglakad sa isang sulok ng main hall. Doon, may isang grupo ng mga tao na nakatayo doon sa maayos na paraan. Laking gulat ng mga sundalo at general na sumunod sa bagong emperador nang makita nila ang mga taong ito. Hindi nila alam kung sino sila at kung kailan sila nagpakita dito. Ilan sa mga sundalo ay malinaw na dumaan dito, ngunit wala silang nakitang tao dito. Paano napunta dito ang mga taong ito? Ang mga taong ito ay natural na ipinagpalit ni Huangfeng. Matapos kumpirmahin na ang mga general ng ibang mga bansa ay ayaw makipagtulungan, si Huangfeng ay gumugol ng pera upang ipagpalit ang ilang mga alipin mula sa tindahan ng storage box. Ang pinakamahina sa mga taong ito ay may mga kasanayan sa pangalawang antas. Sila ay higit na makapangyarihan kaysa sa mga naunang dominanteng general at ang puppet emperor. At natural na ginamit sila ni Huangfeng para suportahan ang puppet emperor. Pagkatapos ng lahat, ang lakas ng militar ng Yuanfeng country ay talagang pinakamahina sa mga bansa sa labas ng Great Pass. Kung wala ang tulong ni Huangfeng, walang paraan para sa Yuanfeng country na talunin ang hukbo ni Chen Yuanguo sa pamamagitan lamang ng lakas ng sariling hukbo ng Yuanfeng country. Ang pinakamagandang resulta ay ang naisip ng ibang mga general, na isang talo-talo na labanan kay Chen Yuanguo. Bilang karagdagan sa mga ekspertong ito, nakipagpalitan din si Huangfeng ng hukbo. Ang bilang ay hindi marami, mga 1,000 tao lamang. Gayunpaman, ang kanilang lakas ay napakalakas. Talagang sila ang mga elite ng mga elite. Bagamat wala silang second-rate na kakayahan, mas mahusay silang lumaban sa larangan ng digmaan. Nakipagtulungan sila sa isa't isa ng lubos. Si Chen Yuanguo, at maging ang mga sundalo sa hukbo ng Fengju country, ay hindi maihahambing sa kanila. Ang perang kailangan para ipagpalit sa mga elite na sundalong ito ay mas mababa kaysa sa mga ekspertong iyon. Ito rin ang dahilan kung bakit nakialam si Huangfeng at nakakuha ng 1,000 tao ng sabay-sabay. Siyempre, gaano man ito kababa, ito ay mas mataas kaysa sa mga ordinaryong alipin. Sa makatuwid, ipinagpalit lamang ni Huangfeng ang 1,000 tao.
Gayunpaman, naniniwala si Huang Feng na ang libong elite na sundalong ito, kasama ang tulong ng 12-dosenang mga second-rate at mas mataas na mga eksperto, ay dapat natalunin ang hukbo ni Chen Yuanguo. Pagkatapos ng lahat, mayroon pa rin silang tulong ng hukbo ng Yuanfeng country. Kasabay nito, ang pinakamataas na general ni Chen Yuanguo ay namatay. Ito ay isang malaking dagok sa kanilang utos at moral. Matapos magpalitan ng mga taong ito, nagpadala si Huang Feng ng mensahe sa Puppet Emperor. Sa makatuwid, ang Puppet Emperor ay lubos na nagtitiwala ngayon. Bukod dito, siya ay direktang dumating upang tanggapin ang hukbong ito. Let's go! Oras na para ipaalam sa mga tao ni Chen Yuanguo ang kapangyarihan ng hukbo ng ating Yuanfeng country. Sabi ng Puppet Emperor sa mga general sa tabi niya. Kahit na ang mga general ay interesado sa pagkakakilanlan ng pangkat na ito, nang makitang walang sinabi ang kanyang kamahalan, natural na hindi sila magtatanong. Kabanata 2584. Pinangunahan ng unang prinsipe ang mga general at ang hukbong ipinagpalat ni Huang Feng. Hindi nagtagal pagkalabas nila ng palasyo, nakita nila ang isang malaking grupo ng mga kawal na umaaligid sa kanila. Ang mga sundalo sa harap ng hukbo ay nakasuot ng uniforme ng militar ni Chen Yuanguo. Malinaw, ito ang hukbo ni Chen Yuanguo na pumasok sa lungsod. Kung sinundan sila ng mga tropa mula sa ibang bansa, hindi pa rin alam. Ang hukbo ni Chen Yuanguo ay sumusulong patungo sa palasyo ng bansa ng Yuanfeng. Gayunpaman, ang kanilang pag-unlad ay hindi masyadong maayos. Sa daan, palaging may mga sundalo mula sa bansa ng Yuanfeng na humaharang sa kanila. Bagamat hindi napigilan ng bansa ng hukbo ni Yuanfeng ang hukbo ni Chen Yuanguo na sumulong dahil sa kakulangan ng mga numero at lakas sa pakikipaglaban, nagawa nilang epektibong maantala ang kanilang pag-unlad. Ang panahong ito ay nagkataon ng ang Pepe na emperador ay nakikitungo sa sitwasyon sa pangunahing bulwagan. Nagkagulo ang buong kalye. Nariyan ang mga tunog ng mga sundalong sumisigaw at nakikipaglaban kung saan-saan. Para naman sa mga karaniwang tao, matagal na silang bumalik sa kanilang mga tahanan upang magtago ng mapagtanto nilang hindi maganda ang sitwasyon. Ito ay pinaniniwalaan na sa sandaling ito, maraming mga karaniwang tao ang nakahiga sa likod ng mga siwang ng kanilang mga pintuan, natatakot na sumilip sa labanan sa kalye. Sila ay nagdarasal sa kanilang mga puso na ang hukbo ng Yuanfeng country ay magagawang palayasin ang mga nanghihimasok na ito. Kamahalan, bumalik ka muna. Ipaubaya mo ito sa amin, sabi ng isang general sa bagong emperador. Hindi na kailangan. Umiling ang bagong emperador at tumanggi. Ngunit ito ay masyadong mapanganib dito. Ang iyong kamahalan ay may marangal na katayuan. Kung anuman ang mangyari sa iyo, ang kahihinatnan ay hindi maiisip, sabi ng isa pang general. Anuman ang mangyari, ang bagong emperador sa harap nila ay ang emperador na ng bansa ng Yuanfeng. Kung ang emperador ay namatay sa larangan ng digmaan, ito ay tiyak na isang dagok sa moral ng bansa ng Yuanfeng. At saka, kung hindi man lang nila maprotektahan ang emperor, paano sila magkakaroon ng mukha para magpatuloy sa buhay? Huwag kang mag-alala tungkol sa akin. Magiging maayos ako, sabi ng bagong emperador. Gusto pa rin siyang akitin ng mga general. Gayunpaman, nang maisip nila ang mga kasanayan na ipinakita ng bagong emperador sa pangunahing bulwagan, alam nilang mas malakas siya kaysa sa kanila. Bukod dito, mukhang determinado ang bagong emperador. Halatang nagdesisyon na siya, walang kwentang kumbensihin siya. Pagkatapos nito, hindi na nag-aksaya pa ng oras ang bagong emperador at direktang pinamunuan ang kanyang mga tao na sumulong. Gayunpaman, nagbigay pa rin siya ng ilang mga kawal sa mga general at hiniling sa kanila na tumabi sa kalaban. Ito ang pangunahing kalye, at may ilan pang mga kalye sa gilid. Hindi niya inilagay ang lahat ng mga sundalo sa pangunahing larangan ng digmaan. Alam din ng mga general na hindi ngayon ang oras para magsalita ng walang kaparirikan. Kaya, pinangunahan nila ang kanilang mga tauhan sa ibang mga kalye, naghahanda na lampasan si Chen Yuanguo. Kung ikukumpara sa mga sundalo ni Chen Yuanguo na pumasok, ang mga taong ito ay malinaw na may mas mahusay na pangunawa sa lungsod. Maaari din nilang gamitin ang kapaligiran dito upang maiwasan ang malaking hukbo ng kalaban at kumpletuhin ang outflankang. Gayunpaman, ang mga general na ito ay hindi maiwasang magreklamo sa kanilang mga puso.
Dahil ang bawat isa sa kanila ay walang gaanong kawal, mga 200 lamang. Kung palibutan sila mula sa kaliwa at kanan, mayroon lamang 400 sundalo. Kahit na kumpletuhin nila ang pagkubkob, gaano kalaki ang epekto ng 400 sundalong ito? Gayunpaman, sa pag-aakalang mayroon lamang 1,000 tauhan ang bagong emperador, mabuti na rin na mabigyan niya sila ng 400 sundalo. Anuman ang mangyari, kailangan nilang lumaban sa kalaban. Bukod dito, maraming nagkalat na kasambahay sa lungsod na ito. Hanggat sila ay nagtitipon sa kanilang tabi, maaari pa rin silang magkaroon ng isang mahusay na puwersang panlaban. Sa kabilang panig, lumabas na si Huang Feng mula sa dilim at nakipaghalo sa mga tropa ng bagong emperador. Para siyang ordinaryong sundalo, napapaligiran siya ng mga sundalong ipinagpalit niya. Kaya naman, kapag nakita siya ng mga sundalo, hindi sila maghahinala sa kanyang pagkakakilanlan at hindi siya ituring na kaaway. Pinangunahan ng bagong emperador ang natitirang mga tao sa harapan upang salubungin ang mga tropang nasa harapan. Sa orihinal, ang mga sundalo ng Yuan Feng Country na nakikipaglaban sa hukbo ni Chen Yuanguo ay napakasaya nang makita nila ang pagdating ng mga reinforcement. Gayunpaman, nang makita nilang ilang daang reinforcements na lang, agad na nawala ang kanilang tagay. Mayroong libu-libong mga kaaway, o higit pa. Hindi na sila nakatagal. Ano ang gamit ng ilang daang reinforcements? Mga sundalo sa harap, gumawa ng paraan. Nang dumating ang bagong emperor kasama ang mga reinforcements, isang eksperto sa tabi niya ang sumigaw sa mga sundalo na nakikipaglaban sa hukbo ni Chen Yuanguo sa harapan. Ang mga sundalong iyon ay lumaban ng husto at maaaring talunin anumang oras. Ngayong may narinig silang sumisigaw, agad silang umatras mula sa harapan ng battlefield papunta sa mga gilid. Sinamantala ng mga tauhan ng bagong emperador ang sitwasyon at inukupa ang mga posisyon ng mga sundalong nasa harapan nila noon. Direkta silang nakipaglaban sa mga sundalo ni Chen Yuanguo. Napagtanto din ng mga sundalo ni Chen Yuanguo na nagbago na ang kanilang mga kalaban. Gayunpaman, hindi nila ito masyadong inisip. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong dumating ay tiyak na mula sa Yuan Feng Country. Ang lakas ng hukbo ng Yuan Feng Country, ito man ay sa bilang o individual na lakas, ay mas mababa sa kanila. Sa makatuwid, kahit na ito ay ibang grupo ng mga tao, mayroon pa rin silang kumpiyansa na talunin sila. Patayin sila at sumugod sa palasyo. Ang isa sa mga general ni Chen Yuanguo ay sumakay sa kabayo at sumigaw ng malakas. Gayunpaman, pagkatapos niyang isigaw ang pangungusap na ito, biglang huminto ang kanyang katawan. Kasunod nito, nahulog siya mula sa kabayo. Hindi na siya humihinga. Hindi man lang alam ng mga bodyguard sa paligid niya kung paano siya namatay at kung sino ang pumatay sa kanya. Bumangon ang takot sa puso ng mga bodyguard na iyon. Gayunpaman, sa oras na ito, ang mga tao sa harap nila ay nakikipaglaban na sa mga reinforcement mula sa Yuan Feng Country. Kaya naman, hindi man lang nakita ng mga sundalong nasa harapan nila ang sitwasyon ng general. Ang mga bodyguard na iyon ay natural na hindi makasigaw sa oras na ito. Maaapektuhan nito ang moral ng bawat isa at magiging sanhi ng pagkabigo sa labanan. Gayunpaman, ang sitwasyon ng mga sundalo sa harapan ay napakasama rin sa oras na ito. Itinuring nila ang bagong batch ng mga sundalo bilang mga ordinaryong sundalo ng estado ng Yuan Feng at sinalakay ang grupong ito ayon sa naunang pamamaraan. Gayunpaman, nang magsimulang mag-atake ang magkabilang panig, isang kakaibang sitwasyon ang lumitaw. Ang grupo ng mga sundalo sa harapan ng hukbo ni Chen Yuanguo at ang estado ng hukbo ni Yuan Feng ay sabay na bumagsak. May namatay, may nasugatan. Walang nakatindig at patuloy na lumaban. Sa kabilang banda, ang unang hanay ng mga sundalo mula sa Yuan Feng Country ay patuloy na sumulong ng sabay-sabay upang patayin ang hanay ng mga sundalo mula sa hukbo ni Chen Yuanguo sa likod. Wala sa kanila ang namatay. Sa katunayan, iilan lamang sa kanila ang nasugatan. Kakaiba, sobrang kakaiba. Ito ang nasa puso ng mga sundalo mula sa Yuan Feng Country at Chen Yuanguo nang makita nila ang eksenang ito. Kailan nagkaroon ng napakalakas na hukbo ang Yuan Feng Country? Kabanata 2585. Dati, masyadong magulo ang eksena. Ang mga sundalo mula sa magkabilang panig ay hindi napansin ang anumang bagay na hindi pangkaraniwan sa reinforcement army na ito.
Gayunpaman, sa sandaling ito, napagtanto nilang may kakaiba. Ang hukbong ito ay malinaw na may mahigpit na disiplina. Bawat sundalo ay may determinadong ekspresyon sa kanilang mukha. Ang buong koponan ay hindi gumawa ng isang tunog, tulad ng isang tahimik na hayop. Ang nakakatakot ay mayroon silang isang magiting na aura. Pagkatapos nito, nagtutulungan silang mabuti sa isa't isa. Ito ay malinaw na dalawang laban sa dalawang sitwasyon, ngunit ginawa nila itong parang 4 laban sa dalawang sitwasyon. Sa isang kontak lang, ang mabangis na momentum ng hukbo ni Chen Yuanguo ay natigil. Direktang bumagsak ang hilera sa harapan. Bago pa maintindihan ng hanay sa likod kung ano ang nangyayari, ang mga sundalo mula sa Yuanfeng State ay nakarating na sa kanilang harapan at naglunsad ng pag-atake sa kanila. Ang mga sundalo ni Chen Yuanguo ay nagmamadaling sinubukang ipagtanggol. Gayunpaman, ang epekto ay wala doon. Sa pagkakataong ito, maraming tao ang direktang nalaslas sa lupa. Hindi na nakayanan ng mga natitirang tao ang second round at bumagsak din sa lupa. Lalong tumindi ang kakaibang kapaligiran sa pinangyarihan. Ang mga sundalong iyon mula sa Yuanfeng State na umatras sa gilid ay tumingin sa eksenang ito nang may pagkabigla. Labis silang nataranta. Kailan sila nagkaroon ng ganitong magiting na hukbo sa kanilang bansa? Bakit hindi nila ito narinig noon? Saang hukbo sila kabilang? Sino ang pinuno ng hukbo? Sunod-sunod ang pag-aalinlangan sa kanilang isipan. Nakalimutan nila ang kapaligiran sa harap nila at tulala silang nakatayo doon. Medyo natigilan din ang hukbo ni Chen Yuanguo. Dati, pagkapasok nila sa gate ng lungsod, hindi na sila mapigilan. Kahit na hinaharangan sila ng hukbo ng Yuanfeng State, hindi halata ang epekto nito. Maliban sa pagkaantala sa kanila ng ilang oras, walang ibang epekto. At ang pagkaantala na ito ay dulot ng mga sundalong nagbuwis ng kanilang buhay. Kung hindi, nakarating na sila sa palasyo ng Yuanfeng State. Gayunpaman, bakit ang pag-atake na orihinal na maayos ay biglang nakatagpo ng gayong suntok? Bakit ang hukbong ito mula sa Yuanfeng country na mukhang napakalakas? Pagkatapos ng dalawang pag-atake, marami sa kanila ang namatay, ngunit wala ni isa sa kanila ang nahulog. Ito ay masyadong hindi maisip. Paano magiging napakalakas ng hukbong ito? Dahil ang magkabilang partido ay nasa lansangan, ang bansa ng Yuanfeng ay hindi isang malaking bansa. Kahit na ito ang kanilang kabisera ng lungsod, ang mga kalye ay hindi masyadong maluwang. Sa makatuwid, iilan lamang na mga sundalo mula sa magkabilang panig ang maaaring lumahok sa labanan. Karamihan sa kanila ay hinarang sa likod at hindi makaatake. Makasigaw lang sila mula sa malayo. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi ipinagpalit ni Huangfeng ang napakaraming sundalo. Ang lugar dito ay napakalaki lamang, at ang pagpapalit ng napakaraming sundalo ay walang kabuluhan. Nakatingin lang siya sa likod. Walang sapat na espasyo para sa napakaraming tao. Si Chen Yuanguo ay may malaking bilang ng mga tropa, ngunit sa kapaligirang ito, wala silang silbi. Charge! All of you, charge! Napagtanto din ng mga general ni Chen Yuanguo na hindi maganda ang sitwasyon. Ang kabilang panig ay tila may isang malakas na reinforcements. Gayunpaman, napagtanto din niya na ang kabilang panig ay walang maraming tao. Sa makatuwid, gaano man kalakas ang kabilang panig, wala itong silbi. Maaari niyang maubos ang mga ito hanggang sa mamatay. Kung tutuusin, napakaraming tao sa kanyang panig. Sa oras na ito, hiniling din ng ilang general ang ilang mga sundalo na pumunta sa mga gilid na kalye. Bagaman hindi sila masyadong pamilyar sa mga kalsada, mayroon lamang isang direksyon pasulong. Naroon ang palasyo. Maaaring maantala sila ng ilang oras sa kalsada, ngunit ito ay mas mabuti kaysa sa pagpisil dito at manood. Siyempre, karamihan sa mga tropa ay nasa pangunahing kalsada. Ang kalsadang ito ay direktang patungo sa palasyo. Bukod dito, ang kalaban sa harap nila ang pinakamakapangyarihan, kaya kailangan nilang gumamit ng pinakamaraming sundalo para sumulong. Hindi nagtagal, ang general na sumigaw ay direktang nahulog mula sa kanyang kabayo tulad ng nauna. Hindi rin nakita ng mga nakapaligid na sundalo kung paano siya namatay. Bilang karagdagan sa general na ito, ang ilang mga tao na mukhang mga general ay sunod-sunod na nahulog mula sa kanilang mga kabayo. Malinaw na may nagsasagawa ng operasyon sa pagpugot ng ulo mula sa Yuanfeng country. Higit pa rito, ang kabilang partido ay napakalakas.
Ang sitwasyong ito ay natakot sa iba pang mga general. Bumaba silang lahat sa kanilang mga kabayo, natatakot na sila ang susunod na target. Gayunpaman, kahit na pansamantala nilang iniligtas ang kanilang mga buhay, hindi nila maisegawa ang epektibong utos. At dahil hindi nila makita ang kanilang mga figura, naapektuhan din ang moral ng hukbo ni Chen Yuanguo. Gayunpaman, ang mga general na ito ay walang pakialam ngayon. May nagta-target sa kanila, ito lang ang kaya nilang gawin. Mas mahalaga na protektahan muna ang sarili nilang buhay. Sa oras na ito, ang mga reinforcement na pinamumunuan ng bagong emperador ng Yuanfeng country ay patuloy na umaatake. Ang kanilang matinding pag-atake ay naging dahilan upang ang mga sundalo sa hukbo ni Chen Yuanguo ay hindi na makalaban. Sila ay pinutol o patuloy na umatras. Ang hukbo ni Chen Yuanguo, na sumusulong, ay hindi lamang nakapagpatuloy sa oras na ito, ngunit patuloy ding umatras. Dahil hindi sapat ang lapad ng kalsada, nagpatuloy ang hukbo ni Chen Yuanguo sa mahabang panahon. Ang mga tao sa likod ay hindi makita kung ano ang nangyayari sa kanilang harapan. Naramdaman na lang nila na ang hukbo na kanina pa umaasenso ay biglang huminto sa pagsulong at tila umaatras. Sa ganitong paraan, hindi may iwasang magulo ang hukbo. Gustong umatras ng mga nasa unahan para maiwasan ang mabangis na pag-atake ng kabilang partido, ngunit hindi alam ng mga tao sa likod kung ano ang nangyayari sa kanilang harapan. Nais lamang nilang sumulong at lumaban sa kanilang daan patungo sa palasyo. Sa ganitong paraan, natural, sila ay pinigan ng magkasama. Lalo na sa likod ng hukbo ni Chen Yuanguo, naroon si Wang Cheng at ang mga sundalo mula sa ibang bansa. Lahat sila ay gustong sumulong. Hindi nila maaaring hayaan si Chen Yuanguo na kunin ang lahat ng mga benepisyo, tama ba? Ngayong nakita na nila ang hukbo ni Chen Yuanguo na umaatras, hindi nila inaasahan na ang hukbo ni Chen Yuanguo ay nakasagupan ng isang malakas na kaaway. Tutal, maayos naman ang pag-asenso nila noon. Ang hukbo ng Yuanfeng country ay hindi sila mapigilan. Paano sila biglang makakatagpo ng isang malakas na kalaban? Ang Yuanfeng country ang pinakamahinang bansa sa labas ng Great Pass. Sa ganoong bansa, hindi dapat magkaroon ng isang malakas na hukbo. Sa makatuwid, naisip lamang ng mga tao mula sa ibang mga bansa na ito ay sadyang ginawa ni Chen Yuanguo. Ang layunin niya ay hadlangan ang daan ng mga taong ito at pigilan sila sa pagsulong at pigilan silang makakuha ng mga benepisyo. Sa ganoong ideya, paano magiging handang umatras ang mga tao sa likod? Malinaw, imposible. Hindi lamang sila umatras, ngunit sila ay patuloy na sumiksik pasulong ng desperadong. Halatang sumugod sila sa harapan. Kabanata 2586. Umalis ka, paatros, panipi, delikado sa harap, umatras, umatras. Ang mga sundalo sa hukbo ni Chen Yuanguo ay sumigaw habang sila ay umatras. Gayunpaman, ang mga tao mula sa iba pang mga puwersa sa likod nila ay hindi nakinig sa kanila. Buong lakas pa rin silang sumulong. Kasabay nito, marami sa mga general na nagtatago sa gitna ng mga sundalo ay gustong magpatuloy at sumugod sa Imperial Palace. Imposibleng hindi alam ng Imperial Palace ng bansa ng Yuanfeng ang tungkol dito. Ang kanilang pangunahing general, si General Bahu, ay nasa Imperial Palace pa rin ng bansa ng Yuanfeng. Bagamat hindi dapat magkaroon ng problema sa mga espesyaliya, kung magtagal sila, may mangyayari. Bukod dito, ang ilan sa mga general ay nag-aalala na. Ito ang mga general na nakakaalam ng kwento sa loob. Alam nila na si General Bahu ay nakikipag-ugnayan sa ikalawang prinsipe ng bansa ng Yuanfeng at tinutulungan ang ikalawang prinsipe na umakyat sa trono. Iyon ang dahilan kung bakit sila pumasok sa Imperial Palace sa ganitong paraan. Logically speaking, si General Bahu at ang Second Prince ay dapat na kontrolin ang sitwasyon sa Imperial Palace. Kung gayon, hindi dapat napakaraming sundalo mula sa bansa ng Yuanfeng ang pumipigil sa kanila. Hindi kaya maganda ang takbo sa Imperial Palace ng bansa ng Yuanfeng? Kung ganoon nga, hindi ba nasa panganib ngayon si General Bahu? Sa pag-iisip na ito, nais ng mga general na ito na dalhin ang kanilang mga tropa sa Imperial Palace sa lalong madaling panahon upang makilala si General Bahu. Marahil, si General Bahu ay nasa ilang problema at nangangailangan ng kanilang tulong. Dahil mayroon silang dalawang magkaibang ideya, at si General Domineering, na siyang commander ng hukbo,
ay wala sa paligid, ang buong hukbo ni Chen Yuanguo ay nahulog sa kaguluhan. Ang ilan ay gustong umaban, habang ang ilan ay natakot dahil sa mga reinforcement ng estado ng Yuanfeng, at gustong umatras. Bilang resulta, nagkaroon ng kaguluhan sa loob ng kanilang sariling hanay, at ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay nabawasan ng husto. Si Wang Cheng, na sumusunod sa likod ng hukbo ni Chen Yuanguo, ay lubos na nakakaalam sa sitwasyong ito. Agad na bumangon ang pagbabantay sa kanyang puso. Bagamat hindi niya alam ang plano ni General Bahu, ang katotohanan na ang hukbo ni Chen Yuanguo ay nang ahas na pumasok sa kabisera ng Yuanfeng country sa ganoong paraan na nangangahulugan na natanggap nila ang mga utos ni General Bahu. Higit pa rito, nagdala lamang si General Bahu ng ilang mga bodyguard para makapasok sa palasyo ng Yuanfeng country. Nangangahulugan ito na si General Bahu ay lubos na nagtitiwala sa bagay na ito. Gayunpaman, nagkaroon ng kaguluhan sa hukbo ng Chen Yuanguo ngayon. Maraming sundalo ang tila gustong umatras. Ito ay kawili-wili. Ang pinakamalaking posibilidad ay ang pinakanangungunang tropa ni Chen Yuanguo ay nakatagpo ng isang malakas na kaaway at hindi sila maaaring manalo. Bukod dito, hindi lang ito isang ordinaryong pagkatalo, kundi isang ganap na pagkatalo. Ang mga mandirigmang ito ng Chen Yuanguo ay mahiyain at gustong umatras. Walang balita mula sa Imperial Palace ng bansa ng Yuanfeng. Sa halip, nagpadala sila ng malalakas na reinforcements. Nangangahulugan ito na ang plano ni General Bahu sa Imperial Palace ng bansa ng Yuanfeng ay hindi naging maayos at hindi na-control ang sitwasyon. Dapat ay na-control niya ang Imperial Palace ng bansa ng Yuanfeng sa pamamagitan ng pagbabayad ng maliit na presyo. Ngayon, baka kailangan niyang magbayad ng malaking halaga. Kung may nangyari kay General Bahu, ang hukbo ni Chen Yuanguo na ito ay nasa panganib. Kung tutuusin, kung walang commander, maaapektuhan ng husto ang moral ng hukbo. Bukod dito, kung walang commander, ang buong hukbo ay magiging tulad ng isang piraso ng maluwag na buhangin at hindi maipapakita ang kanilang buong lakas. Pass down the order. Don't rush forward. Hayaan mo muna yung mga nasa likod. We will stay at the back, sabi ni Wang Cheng sa mga sundalo sa tabi niya. Dati, upang makakuha ng mas maraming benepisyo, ang mga tauhan ni Wang Cheng ay mahigpit na sumusunod sa likod ng hukbo ni Chen Yuanguo. Nabibilang sila sa pangalawang echelon. Gayunpaman, ngayong napagtanto na niya ang panganib, agad niyang hinayaan ang kanyang mga tauhan na manatili sa likuran at pinona ang mga tao sa likuran nila. Sa ganitong paraan, kung may totoong panganib, makakatakas sila. Siyempre, kung masyado siyang nag-iisip at wala man lang panganib, mawawalan sila ng planong makakuha ng mas maraming benepisyo. Gayunpaman, naniniwala si Wang Cheng sa kanyang intuition at paghatol. Ngayon na ang mga bagay ay umunlad sa puntong ito, mayroon ng isang hindi inaasahang sitwasyon. Ayaw niyang makipagsapalaran. Bagamat napapaligiran siya ng mga tropang may mababang lakas sa pakikipaglaban, ayaw niyang mawala ang mga taong ito ng walang kabuluhan. Ang Revolutionary Army ni Wang Cheng ay halatang ayaw sumulong. Dahan-dahan pa silang umatras. Ang mga tropa mula sa ibang mga bansa sa likod ay hindi magalang. Lahat sila ay sumugod sa revolusyonaryong hukbo ni Wang Cheng. Alam ng lahat na kapag mas malapit sila sa harapan, mas maraming magagandang bagay ang makukuha nila pagkatapos talunin ang Yuanfeng country. Sa makatuwid, hindi nila pinaghihinalaan ang mga aksyon ni Wang Cheng. Nais lamang nilang pumisil pasulong hanggat maaari. Nang makita ang sitwasyong ito, napangiti lamang si Wang Cheng at hindi ito pinansin. Sa harap, ang hukbong ipinagpalit ni Huang Feng ay parang isang mainit na kutsilyo sa mantikilya. Naging sanhi sila ng malaking pagkatalo sa hukbo ni Chen Yuanguo. Ang dati nilang hindi mapigil ang momentum ay ganap na napigilan dito. Dahil hindi kalakihan ang nakapaligid na lugar, ang kanilang bentahe sa bilang ay hindi lubos na magamit. Ilang tao lamang ang makakalaban sa hukbo ng Yuanfeng country sa pagkakataong ito. Sa harap ng mga sundalong ipinagpalit ni Huang Feng, halatang hindi sapat ang mga taong ito. I-shoot ang mga arrow, shoot ang mga ito sa kamatayan. Kitang-kita ng mga general na nagtatago sa gitna ng mga sundalo na sila ay nasa isang masamang sitwasyon. Ang hindi kilalang hukbong ito mula sa Yuanfeng country ay nagpakita ng lakas sa pakikipaglaban na higit pa sa kanilang inaasahan. Sa katunayan, sila ay mas malakas kaysa sa kanila.
Kung gusto nilang talunin ang hukbo mula sa Yuanfeng country at makapasok sa palasyo, kailangan muna nilang sirain ang hukbong ito sa harap nila. Ang mga arrow ay lumipad na parang kayeg ng mga balang patungo sa koponan na ipinagpalit ni Huang Feng. Pagkatapos, ang koponan na ipinagpalit ni Huang Feng ay ang elite ng elite. Hindi lamang bawat isa sa kanila ay may espada, mayroon din silang kalasag. Ang kalidad ng kalasag ay medyo maganda. Kapag tatama na sa kanila ang mga palaso, sabay-sabay nilang itinataas ang kalasag, na humaharang sa mga palaso sa harapan nila. Ang lahat ng mga palaso ay tumama sa kalasag, at walang ni isang nasawi. Lumilipad pa rin ang mga arrow. Gayunpaman, ang resulta ay hindi kasiya siya sa lahat. Maliban sa ilang mga sundalo mula sa Yuanfeng country na umatras sa gilid na nasugatan, ang hukbong iyon na biglang lumitaw ay hindi nasugatan. Go! Go! Magmadali ka! Nang makita na ang mga arrow sa kabilang panig ay naging kalat-kalat, ang Puppet Emperor na ipinagpalit ni Huang Feng ay nagmamadaling nagutos. Maging ang mga sundalo mula sa iba't ibang bansa sa labas ng pass na magaling sa archery ay hindi natuloy-tuloy ang pagpapana. Ito ay hindi isang maliit na pasanin sa kanilang mga braso at lakas. Isa pa, lumaban na sila hanggang ngayon at medyo pagod na. Matapos harangin ang isang alon ng mga arrow, malinaw na naramdaman ng mga sundalong ipinagpalit ni Huang Feng na ang mga arrow sa kabilang panig ay naging kalat-kalat. Kabanata 2587. Matapos maging kalat-kalat ang mga arrow sa kabilang panig, sinamantala ng Puppet Emperor na ipinagpalit ni Huang Feng ang pagkakataong ito at pinangunahan ang kanyang mga tauhan na sumugod. Hindi nagtagal, nakipaglaban muli sila sa mga sundalo ni Chen Yuanguo. Ngayon, kahit na gustong bumaril ng mga sundalo ni Chen Yuanguo, wala silang paraan para gawin iyon. Ito ay dahil ang mga sundalo ni Chen Yuanguo ay may mas maraming sundalo sa karamihan. Sa sandaling sila ay bumaril muli, ang posibilidad ng kanilang sariling mga tao ay mabaril ay tiyak na mas mataas kaysa sa posibilidad ng mga mula sa Yuanfeng State na mabaril. Nang ang dalawang panig ay nasa malapit na labanan, ang lakas ng hukbong ipinagpalit ni Huang Feng ay ganap na ipinakita. Lalong kitang-kita ang agwat sa pagitan ng magkabilang panig. Ang mga sundalo sa panig ni Huang Feng ay hindi lamang mas malakas kaysa sa mga sundalo ni Chen Yuanguo sa mga tuntunin ng individual na lakas, ngunit ang kanilang pakikipagtulungan sa isa't isa ay mas mahusay din kaysa sa hukbo ni Chen Yuanguo. Palaging nalaman ng mga sundalo ni Chen Yuanguo na pagkatapos ng ilang pakikipagpalitan sa isang sundalo sa kabilang panig, isa pang sundalo mula sa Yuanfeng State ang lalabas sa tabi nila. Malinaw na mayroon silang kalamangan sa mga tuntunin ng kabuuang bilang, ngunit pagdating sa isang tunay na labanan, palagi silang nahaharap sa isang sitwasyon kung saan sila ay mas marami. Ang kanilang individual na lakas ay mas mababa, at sila ay nasa isang dehado sa mga tuntunin ng mga numero. Ang pagkatalo ng hukbo ni Chen Yuanguo ay nasa loob ng 1,000 milya. Sumigaw man ang mga nagtatagong general na iyon, hindi masyadong halata ang epekto. Bukod dito, nagawa na ni Huang Feng ang kanyang hakbang sa oras na ito. Nagtago siya sa mga sundalo ni Chen Yuanguo. Hanggat natagpuan niya ang mga general ni Chen Yuanguo, agad siyang pupunta at papatayin sila. Ang lakas niya ngayon ay hindi pangkaraniwan, hindi man lang siya mapigilan ng mga sundalo at general na iyon. Kung hindi siya natatakot na takutin ng iba, diretsong kinuha niya ang Dragon God Cauldron at pinindot ito pababa. Tiyak na magagawa nitong durugan ang isang malaking bilang ng mga tao. Kung gagawin niya ito ng ilang beses, ang hukbo ni Chen Yuanguo na ito ay tiyak na magdaranas ng mabibigat na casualty at maaari lamang umatras sa pagkatalo. Gayunpaman, ito ay isang panahon ng ordinaryong malamig na sandata pagkatapos ng lahat. Wala ito sa Xuanhuan Plain, at wala rin sa laro. Kung gagamitin niya ang Dragon God Cauldron, magiging mahirap itong ipaliwanag sa ibang pagkakataon, at magdaragdag ito ng ilang hindi kinakailangang problema. Sa makatuwid, hindi ginamit ni Huang Feng ang Dragon God Cauldron. Sa halip, siya ay tulad ng isang nangungunang mandirigma at mamamatay tao, nag-shuttle lang sa pagitan ng mga sundalo ni Chen Yuanguo at patuloy na pinapatay ang kanilang mga general ng paisa-isa. Matagal na akong hindi nakakaranas ng ganitong uri ng estilo ng pakikipaglaban. Napakasarap sa pakiramdam, naisip ni Huang Feng habang lumalaban siya. Habang lumalakas at lumalakas ang lakas ni Huang Feng, wala na siyang kalaban sa totoong mundo.
Madali niyang matalo ang kanyang mga kalaban. Kahit sa ibang dimensyon, dudurugin niya ang kanyang mga kalaban o lilipad sa ere. Matagal na panahon na rin mula noong siya ay lumaban na parang ordinaryong sundalo. Ito ay talagang isang napakagandang pakiramdam. Habang tinatamasa ni Huang Feng ang matagal nang nawawalang pakiramdam, ang mga sundalo ni Chen Yuanguo ay walang ganoong pag-iisip. Sa mga oras na ito, galit at takot lang ang nasa puso nila. Nararamdaman nila na may kaaway sa paligid nila, at matutuklasan din nila ang pagkakaroon ng kabilang partido. Gayunpaman, wala silang paraan upang patayin ang kabilang partido. Ang kabilang partido ay nag-shuttle sa pagitan nila na parang walang tao sa paligid. Walang sinuman sa kanila ang maaaring hamarang sa pag-atake ng kabilang partido. Hindi lang malakas ang pag-atake ng kabilang partido, kundi ang bilis din ito na nagpatindig ng balahibo. Sumakay siya sa karamihan, at bago pa sila makapag-react, nakapatay na siya ng isang tao at umalis, patuloy na pinipili ang susunod na target. Karamihan sa mga target na pinili ng taong ito ay mga general sa kanilang panig. Sa maikling panahon, mahigit 10 general ng iba't ibang antas ang namatay sa kamay ng kabilang partido. Kahit na silang lahat ay mga general, at ang kanilang lakas ay mas mataas kaysa sa mga ordinaryong sundalo, hindi pa rin nila napipigilan ang galaw ng kabilang partido. Ang kabilang partido ay maaaring pumatay ng isang general sa kanilang panig sa isang magaan na galaw lamang. Walang magawa ang mga taong ito kundi ang magalit. Tigilan mo siya, huwag mo siyang papasukin. Ang isang general ng Chen Yuanguo ay nagmamadaling sumigaw sa mga sundalo sa paligid niya matapos makita na si Huang Feng ay nakatuklas sa kanya at siya ay ginawang target. Agad namang pinalibutan ng maraming sundalo ang general para protektahan ang kanyang kaligtasan. Ang iba ay sumugod kay Huang Feng. Anong uri ng Panginoon ang hindi nakita ni Huang Feng noon? Bakit siya matatakot sa mga ordinaryong sundalong ito? Magaan ang kanyang mga yapak, at madali niyang dinaanan ang mga sundalong ito. Ang mga pag-atake ng mga sundalong iyon ay maaaring tumama sa hangin o ang kanilang mga kasama sa tabi nila. Para naman kay Huang Feng, hindi man lang nila ginalaw ang mga damit ni Huang Feng. Ang paggamit ng parang wave na subtle steps sa ganitong masikip na kapaligiran ay talagang epektibo. Ang general ng Chen Yuanguo ay tila may mataas na ranggo. Matapos makita na si Huang Feng ay palapit ng palapit sa kanya, hindi niya naisip na labanan si Huang Feng at patayin siya. Sa halip, naisip niya kung paano makakatakas sa mga kamay ni Huang Feng. Ngayon lang, nakita niya ang proseso ng pagpatay ni Huang Feng sa iba pang mga general sa kanyang panig. Malinaw niyang alam na kahit hindi masama ang kanyang kakayahan, tiyak na hindi siya ang kalaban ni Huang Feng. Kapag malapit na si Huang Feng, kamatayan lamang ang naghihintay sa kanya. Sa pag-iisip nito, lalo pang hinigpitan ng general ang mga sundalo sa paligid niya. Sa kanyang sarili naman, ginawa niyang pagbigyan ang mga sundalong nasa likuran niya. Nakatakas siya mula sa likuran. Nakita rin ni Huang Feng ang mga kilos ng kabilang partido, ngunit bahagya lang siyang ngumiti at walang pakialam. Casual niyang sinampal ang isang sundalo na sumusugod sa kanya, at ang sundalong iyon ay direktang pinalipad, at ang direksyon na kanyang nilipad patungo ay ang direksyon ng tumatakas na general. Parang naramdaman ng general na may papalapit sa kanya. Hindi niya namamalayan na ibinaling ang kanyang ulo upang tumingin at nakita niya ang isang itim na anino na palapit ng palapit. Pagkatapos noon, diretso itong dumurog sa kanyang katawan at nadurog siya sa lupa. Akmang itutulak ng general ang bangkay na nasa ibabaw niya, lumipad ang isang bangkay ng isa pang sundalo at diretsyong nabasag sa bangkay ng naunang sundalo. Sa ganitong paraan, ang general ay idiniin pababa ng 2 bangkay. Lalo siyang nahirapang itulak palayo. Gayunpaman, hindi ito ang wakas. Kung paanong ginamit ng general ang lahat ng kanyang lakas para itulak ang 2 bangkay, parami ng parami ang mga bangkay na lumipad at sunod-sunod na idiniin sa ibabaw ng 2 bangkay. Hindi nagtagal, nabuo ang isang maliit na bundok ng mga bangkay, at ang nakahiga sa ibaba ay ang general. Ang general na ito ay hindi patay, ngunit ang kanyang sitwasyon ay napakasama. Sa dinami-dami ng mga bangkay na dumidiin sa kanya ay tuluyan na siyang nalagutan ng hininga. Sa mga oras na ito, kinakapos na siya sa paghinga at nakakatakot na mapatla ang mukha niya. Ang lalo pang naging desperado sa kanya ay naglakad na si Huang Feng sa kanyang tabi at tahimik na nakatingin sa kanya.
Hanggat gumawa ng hakbang si Huang Feng, hindi siya magkakaroon ng pagkakataong umiwas, lalo pat hamarang. Kabanata 2588. Gayunpaman, tahimik lang siyang tiningnan ni Huang Feng saglit, pagkatapos ay tumalikod at umalis. Nakita ng general ang sitwasyong ito at nakahinga ng maluwag. Bagamat hindi niya alam kung bakit hindi siya pinatay ni Huang Feng, ito ay isang magandang bagay. Binigyan siya ni Huang Feng ng sobrang pressure. Nang kaharap si Huang Feng, pakiramdam niya ay hindi siya makahinga. Ito ay isang pakiramdam na hindi pa niya naranasan noon. Ito ay isang pakiramdam na napakalapit sa kamatayan. May lumapit at iligtas ako. Desperadong sigaw ng general. Sa oras na ito, durog na ang kanyang katawan ng maraming bangkay. Hindi banggitin ang pagsasalita, kahit ang paghinga ay nahihirapan. Medyo nahirapan siyang isigaw ang pangungusap na ito. Hindi nagtagal, dumating ang mga sundalo ni Chen Yuanguo. Gayunpaman, nang makita niyang paparating na ang mga sundalo, wala ni Katie Ting na saya sa mukha niya. Sa halip, bakas sa mukha niya ang takot. Ito ay dahil ang mga kawal ni Chen Yuanguo na ito ay lumipad lahat, tulad ng dati. Bukod dito, lahat sila ay napatay ng nakakatakot na kalaban. Sa pag-iisip ng nangyari sa kanya, kinilabutan ang general. Tiyak na, pagkatapos dumating ang mga sundalo mula sa iba't ibang lugar, tumpak silang dumaong sa tumpok ng mga sundalo sa ibabaw niya. Naramdaman niya agad na sesabog na ang dibdib niya. Ang mga bangkay ng mga sundalong ito ay ang huling dayami na bumagsak sa kanya. Pagkalapag ng mga sundalo sa ibabaw niya, nanlalaki ang mga mata niya, at hindi siya makahinga ng kahit anong hangin. Hindi nagtagal at namatay ang general na ito. Ang general ni Chen Yuanguo na ito ay nadurog hanggang sa mamatay. Dahil sa biglaang pag-atake ni Huang Feng, ang hukbo ni Chen Yuanguo ay biglang natalo, lalo na ang mga general na iyon. Hanggat sila ay nagpakita, sila ay nakatakdang patayin. Kahit na ang proseso ng kamatayan ay hindi kasing sakit ng general kanina, walang makakatakas sa mga kamay ni Huang Feng. Sa likod ni Huang Feng ay ang mga aliping sundalo na ipinagpalit niya. Siya mismo ang panalo ng hukbong ito, na pinamunuan ng hukbo na patuloy na sumulong. Ang mga sundalong ipinagpalit niya ay sumunod na, malapit sa kanyang likuran at patuloy na sumusulong. Ang pagbuo ng hukbo ni Chen Yuanguo ay sinira ni Huang Feng lamang. Wala sa mga espadang tumusok ang makatusok kay Huang Feng. Nang mapatay ni Huang Feng ang kalaban, ang mga sundalong nasa likuran niya ay mahigpit na sumunod at pinatay sila isa-isa. Nang walang utos ng general, mabilis na natalo ang hukbo ni Chen Yuanguo. Walang paraan upang ayusin ang isang epektibong paglaban. Ang mga general na nagtago sa gitna ng mga sundalo ay hindi nang ahas na magpakita ng kanilang sarili. Natakot na sila sa labas ng kanilang talino sa pagpatay kay Huang Feng. Sa ganitong paraan, bagamat ang bilang ng mga sundalo mula sa estado ng Yuanfeng ay mas maliit kaysa kay Chen Yuanguo, nagawa nilang puwersahin ang hukbo ni Chen Yuanguo na umatras. Nakita ng ilan sa mga sundalo mula sa estado ng Yuanfeng na napaatras na ang kanilang mga reinforcements ay napakabangis, kaya kinuha nilang muli ang kanilang mga sandata at sinundan ang tropa. Sa ganitong paraan, dumami ang bilang ng mga sundalo mula sa estado ng Yuanfeng habang lumalaban sila, at tumaas din ang kanilang lakas. Sure enough, may problema. Napansin ni Wang Cheng, na kanina pa nagpapansin sa sitwasyon sa harap, na ang hukbo ni Chen Yuanguo ay nagpapakita ng mga palatandaan ng pagkatalo. Agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na umatras palabas ng lungsod. Dati, nang matanto ni Wang Cheng na hindi maganda ang sitwasyon, hiniling na niya sa kanyang mga tauhan na sadyang pabagalin ang kanilang lakad. Nalampasan na sila ng mga sundalo mula sa ibang bansa na gustong pumasok sa lungsod para makakuha ng mas maraming samsam sa digmaan. Sa ganitong paraan, ang rebelding hukbo ni Wang Cheng ang huling bahagi ng hukbo, na naging dahilan upang mas madali silang umatras. Sa katunayan, hiniling ni Wang Cheng sa kanyang mga tauhan na pabagalin ang kanilang lakad at hayaang maabyutan sila ng ibang puwersa. Nagpupuste siya na magiging delikado sa harap nila. Ngayon, lumabas na tama ang kanyang ginawang taya. May aksidente talaga sa harap nila. Ang pag-atake ng hukbo ni Chen Yuanguo ay hindi lamang ganap na natigil, ngunit sila ay natalo rin pabalik ng kabilang panig. Bagamat hindi niya naiintindihan ang nangyayari, alam ni Wang Cheng na kung hindi sila atras ngayon, malalagay din sila sa problema.
Hindi dahil hindi pa siya napapalibutan ng hukbo ng Imperial Court noong siya ay nasa Lu Dynasty. Gayunpaman, sa bawat oras, umaasa siya sa kanyang maagang pangunawa sa panganib upang maiwasan ang panganib. Hindi lamang siya ay hindi nalipol ng Imperial Court, ngunit ang kanyang koponan ay lumakas at lumakas. Sa pagkakataong ito, malinaw na ang kanyang pangunawa sa panganib ay muling nakatulong sa kanya at nailigtas ang kanyang buhay. Ang mga rebelding sundalo na nakatanggap ng utos na umatras ay hindi nag-atubili. Tumalikod sila at tumakbo palabas ng lungsod. Sa oras na ito, mayroon pa ring ilang mga sundalo mula sa ibang mga bansa na hindi alam ang sitwasyon sa lungsod at tumatakbo pa rin sa lungsod. Gayunpaman, hindi ito nakaapekto sa pag-atras ni Wang Cheng. Nang makita ng mga sundalong iyon ang mga tauhan ni Wang Cheng ay tumalikod at tumakbo palabas, sila ay labis na naguluhan. Gayunpaman, hindi nila alam kung ano ang nangyari sa lungsod at maaari lamang magpatuloy sa pagpasok sa lungsod na may pagdududa. Hindi nagtagal, ginawa ng mga taong ito ang parehong bagay tulad ng mga tauhan ni Wang Cheng. Hindi nagtagal pagkapasok sa syudad, tumalikod sila at tumakbo palabas dahil ganoon din ang ginagawa ng mga tropang nasa harapan nila. Bagamat hindi nila alam kung ano ang nangyayari sa kanilang harapan, nasundan lamang nila ang iba pang mga kawal na tumatakas palabas ng lungsod. Kaya naman, ang mga sundalong ito nakakapasok lang sa lungsod ay muling sumunod sa iba pang hukbo at tumakbo palabas ng lungsod. Gayunpaman, sa oras na ito, ang pintuan ng lungsod ay naging medyo masikip. Napagtanto ng maraming tao na mayroong malalakas na reinforcements mula sa estado ng Yuanfeng. Hindi nila matalo ang estado ng Yuanfeng at gusto nilang tumakbo palabas ng lungsod. Sa lungsod, hindi ganap na maipakita ang kanilang mga tropa. Ang mga bansang ito sa labas ng pass ay lahat ay mahusay sa pakikipaglaban sa ligaw. Pangunahing umasa sila sa mga kabalyerya. Ang makitid na lugar sa lungsod ay malinaw na hindi angkop para sa mga kabalyerya upang labanan. Bukod dito, hanggat nasa labas sila ng lungsod, maaari silang ganap na ikalat. Ang kanilang kalamangan sa mga numero ay maaaring ganap na maipakita muli. Sa oras na iyon, posibleng talunin muli ang hukbo ng estado ng Yuanfeng. Naging dahilan din ito upang ang lahat ay gustong tumakbo palabas ng lungsod. Gayunpaman, ang pintuan ng lungsod ay napakalaki lamang. Natural, lahat ay naharang doon. Sa katunayan, upang makalabas sa lungsod sa lalong madaling panahon at maiwasan ang taliban ng estado ng Yuanfeng, maraming tao ang nagtaas ng kanilang mga kutsilyo sa kanilang mga kasama at kaalyado. Isang magulong labanan ang naganap sa tarangkahan ng lungsod. Ang hukbo ni Chen Yuanguo ay nasa unahan noon. Ngayong umaatres na sila, natural na sila ang huli. Ang kanilang sitwasyon din ang pinakamasama. Ang mga tao sa harap nila ay masikip, at ang hukbo ng estado ng Yuanfeng ay humahabol ng malapit sa kanilang likuran. Hindi sila maaaring umabant o umatras. Ito ay ang pinaka-hindi komportable na masandwich sa gitna. Higit sa lahat, sa panahon ng kanilang pag-atres, ang mga sundalo mula sa estado ng Yuanfeng ay patuloy na nagmamadaling lumabas mula sa mga gilid na kalye at inaatake sila. Ang mga sundalong ito na sumugod palabas ay napakalakas din. Ang hukbo ni Chen Yuanguo, na walang gaanong moral sa simula, ay nasa isang mahirap na sitwasyon. Kabanata 2589, Natalo. Ang hukbo ni Chen Yuanguo ay natalo. Natalo ang mga kalyadong puwersa ng iba't ibang bansa. Tumayo si Wang Cheng sa labas ng lungsod at tumingin sa miserable at magulong eksena sa gate ng lungsod. Naunawaan na niya na sa pagkakataong ito, si Chen Yuanguo at ang mga hukbo ng ibang bansa ay natalo. Hindi sila natalo sa makapangyarihang Wind Absolute Country, kundi sa Yuanfeng Country na kanilang minamaliit. Hindi lamang ito inaasahan ni Chen Yuanguo at ng mga sundalo ng ibang bansa, maging si Wang Cheng ay hindi rin inaasahan ito. Dati niyang naiintindihan ang sitwasyon ng mga bansa sa labas ng Great Pass. Lalo na pagkatapos niyang maging handa na makipagtulungan sa kanila, maingat niyang naunawaan ang lakas ng mga bansa sa labas ng Great Pass. Sa kanila, ang Wind Absolute Country ang pinakamalakas, habang ang Yuanfeng Country ang pinakamahina. Gayunpaman, ang Yuanfeng Country, na siyang pinakamahina sa paningin ng lahat, ay natalo ng mga kalyadong puwersa ni Chen Yuanguo at ng iba pang mga bansa. Bagamat ang masamang kapaligiran sa lungsod ang dahilan, kasabay nito,
ipinakita rin ito na ang Yuanfeng country ay hindi kasing mahina gaya ng inaakala ng lahat. Ang kanilang lakas ay mas malakas kaysa sa inaakala ng lahat. Marahil, ang Yuanfeng country ay nagtatago ng kanilang lakas sa lahat ng ito upang bigyan ang kanilang mga kaaway ng suntok sa napakahalagang sandali. Mukhang mayroon din silang ambisyon na pag-isahin ang mga bansa sa labas ng Great Pass, naisip ni Wang Cheng. Ito lang ang naiisip niyang dahilan. Ang Yuanfeng country ay dapat na sadyang itinago ang kanilang lakas at umunlad ng lihim. Hindi ito napansin ng ibang mga bansa, kaya naisip nila na ang Yuanfeng country ang pinakamahina. Gayunpaman, ang Yuanfeng country ay hindi na ang malambot na persimmon sa mata ng lahat. Malinaw na may dahilan kung bakit pinili ng Yuanfeng country na paunlarin ang kanilang lakas ng palihim. Ang tanging dahilan ay dahil sila, tulad ng Wind Absolute country at ang Chen Yuanguo, ay may ambisyon na pag-isahin ang mga bansa sa labas ng Great Pass. Hindi nagulat si Wang Cheng sa sitwasyong ito. Ang mga bansa sa labas ng Great Pass ay naging magulo sa loob ng maraming taon. Hanggat ito ay isang taong may ambisyon, hindi katakataka na nais nilang pag-isahin ang mga bansa sa labas ng Great Pass. Masasabi lamang na ang emperador ng Yuanfeng country ay isa ring taong may ambisyon. At the same time, isa rin siyang taong may lakas. Hindi lamang niya napaunlad ng husto ang Yuanfeng country, ngunit matagumpay din niyang nalinlang ang ibang mga bansa upang hindi siya bigyan ng sapat na atensyon ng mga ito. Nagdulot ito ng malaking pagkalugi sa ibang mga bansa sa pagkakataong ito. Sapat na ang isa para magdusa si Chen Yuanguo ng malaking pagkawala, at maging sanhi ng malaking kawalan ng ibang mga bansa. Sa kabutihang palad, natuklasan ko ito sa oras. Naisip ni Wang Cheng sa kanyang puso, sa hitsura nito, hindi na ako maaaring manatili sa labas ng pass. Masyado akong malapit kay General Bahu dati, kaya tiyak na ituturing ako ng mga tao sa Yuanfeng country bilang kasabwat ni Chen Yuanguo. Tiyak na ituturing nila akong target. Mula sa pananaw ni Wang Cheng, tapos na si Chen Yuanguo dahil sa mga sundalo sa pagkakataong ito. Si General Bossy ay sobrang kumpiyansa at naisip na madali niyang matatalo ang Yuanfeng country. Kaya naman, nagdala lamang siya ng ilang bodyguard at pumasok sa palasyo ng Yuanfeng country. Ngayong ang Yuanfeng country ay naglulunsad ng malakas na counterattack, tiyak na natalo si General Bossy. Kailangan lang ni Wang Cheng na mag-isip ng kaunti upang maunawaan kung anong uri ng pag-iisip ang mayroon ang isang talunan. Kasabay nito, ang hukbo ni Chen Yuanguo ay dumaranas din ng matinding pagkatalo. Nawala ang kanilang pangunahing general at nawalan ng maraming sundalo. Ang lakas ni Chen Yuanguo ay nabawasan na at wala na siyang kalamangan sa ibang mga bansa. Higit pa rito, maaaring hindi sila pabayaan ng Yuanfeng country. Sa makatuwid, nadama ni Wang Cheng na dapat niyang isipin ang kanyang sarili. Noong nakaraan, nakuha niya ang suporta ng ibang mga bansa sa pamamagitan ng General Bossy. Alam niya na ang mga tao sa ibang mga bansa, kabilang ang Yuanfeng country, ay hindi sumang-ayon na bigyan siya ng napakaraming mapagkukunan. Gayunpaman, sa oras na iyon, ang bansa ng Chen Yuanfeng ay napakalakas, at naroon din si General Bossy na may mataas na prestihiyo. Kaya naman, kahit may pagtutol ang mga tao sa ibang bansa, sinunod pa rin nila ang utos ni General Bossy. Ngayon, si General Bahu ay nasa panganib. Tiyak na hindi magugustuhan ng mga tao sa ibang bansa ang mga tao ni Wang Cheng. Hindi siya makakakuha ng anumang mga benepisyo sa pamamagitan ng pananatili dito. May posibilidad pa nga na maghiganti sa kanya ang mga taga-ibang bansa. Kaya naman, nadama ni Wang Cheng na pinakaligtas na umalis sa lugar na ito. Anyway, marami na akong nakuha sa pagkakataong ito. Oras na para bumalik sa bansa at makipaglaban sa hukbo ng Imperial Court, naisip ni Wang Cheng. Talagang marami siyang nakuha sa pamamagitan ni General Bahu. Sa partikular, kahit na ang lakas ng pakikipaglaban ng kanyang rebelding hukbo ay hindi mataas, sila ang may pinakamaraming tao. Ang mga taong ito ay hindi masyadong mahusay sa pakikipaglaban, ngunit nang linisin nila ang larangan ng digmaan at kolektahin ang mga samsam sa digmaan, ang kanilang bilis ay hindi mabagal. Nakakuha din si Wang Cheng ng maraming mapagkukunan dahil dito. Bagamat ang mga tao sa ibang mga bansa ay may mga opinyon tungkol dito, at maging si General Bahu ay medyo hindi nasisiyahan, kailangan pa rin ni General Bahu ang kanyang tulong noong panahong iyon,
kaya tiniis niya ito. Nang makita ng mga tao sa ibang bansa ang saloobin ni General Bahu, natural na wala silang masabi. Kaya naman, maganda ang paglalakbay ni Wang Cheng sa labas ng pass. Napilitan man siyang umalis ngayon, wala siyang dapat pagsisihan. Utasan ang mga tropa na bumalik sa loob ng pass ng direkta, utos ni Wang Cheng. Pagkatapos, ang buong hukbo ng mga rebelde ay nagsimulang lumipat sa direksyon ng pass. Hanggat hindi sila nakikipaglaban, napakabilis pa rin ng mga sundalong ito ng hukbong rebelde. Hindi nagtagal, nawala sa di kalayuan ang malaking bilang ng mga sundalo ng rebeldeng hukbo sa labas ng kabisera ng bansa ng Yuanfeng. Sa pasukan ng kabisera ng bansa ng Yuanfeng, patuloy pa rin ang kaguluhan. Bagamat may mga nakalabas na sa lungsod, mas marami pa rin ang natigil sa loob at hindi makalabas. Walang intensyon si Huang Feng na palayain ang hukbo ni Chen Yuanguo. Dahil nagsimula na sila, naging kaaway na nila si Chen Yuanguo. Kapag nakikitungo sa isang kaaway, natural na kailangan nilang alisin ang lahat ng ito. Gayunpaman, para sa mga tropa ng ibang mga bansa, hindi lahat sila pinatay ni Huang Feng. Kailangan pa niyang salakayin ang Wind Absolute Country sa hinaharap, at kailangan pa rin niya ang tulong nila. Kung tutuusin, ang bilang ng mga tropa sa bansa ng Yuanfeng ay masyadong maliit, at hindi niya magagamit ang lahat ng mga sundalong ipinagpalit niya. Sa makatuwid, ang pangunahing puwersa ng labanan laban sa Wind Absolute Country ay ang mga sundalo pa rin ng bansa ng Yuanfeng at ng iba pang mga bansa. Kung nakapatay sila ng napakaraming sundalo ng ibang mga bansa, makakaapekto pa rin ito sa kanilang lakas sa pakikipaglaban sa hinaharap. Gayunpaman, miserable ang hukbo ni Chen Yuanguo. Si Huang Feng ay hindi nagpakita sa kanila ng anumang awa. Karamihan sa mga nasa gitna at matataas na opisyal ng militar sa hukbo ay napatay. Ang mga sundalo ay patuloy ding pinapatay, at ang ilan sa kanila ay nasa bingit ng pagbagsak. Sa oras na ito, ang mga sundalo ni Chen Yuanguo ay talagang desperado. Naharang ang daan sa unahan. Gusto nilang lumabas, ngunit hindi nila magawa. Masyadong mabangis ang kalaban sa likod nila. Sila ay sadyang walang kapantay para sa kanila. Tila walang magawa kundi maghintay sa kamatayan. Gayunpaman, nang lumitaw ang unang sundalo ng Chen Yuanguo, napagtanto ng maraming tao na mayroon pa silang paraan upang maiwasan ang kamatayan, at iyon ay ang pagsuko. Kaya naman, parami ng parami ang mga sundalo ng Chen Yuanguo na piniling sumuko. Kabanata 2570. Ang Pepei na emperador ng Yuanfeng Country, o sa halip, si Huang Feng, ay hindi pinatay ang mga sundalo ng Chen Yuanguo. Matapos sumuko ang mga sundalo, hindi na niya sila inatake at tinanggap ang kanilang pagsuko. Nagdulot ito ng mas maraming sundalo ng Chen Yuanguo na sumuko. Kung walang commander, hindi inakala ng mga sundalong ito na matatalo nila ang hukbo ng Yuanfeng Country. Sa plano ni Huang Feng, talagang gusto niyang pag-isahin ang mga bansa sa labas ng Great Wall. Sa ganitong paraan, magiging mga sundalo rin niya ang mga sundalong ito ni Chen Yuanguo. Natural, hindi niya sila papatayin sa oras na ito. Ang labanan sa lungsod ay unti-unting lumamig habang ang mga sundalo ni Chen Yuanguo ay patuloy na sumuko. Ang mga sundalo ni Chen Yuanguo na alam na hindi sila kalaban ng kalaban ay sumuko na. Maliban sa ilang mga sundalong nakatakas, karamihan sa kanila ay maaaring napatay, nahuli, o sumuko. Dati, ang mga sundalo ni Chen Yuanguo ang nangunguna, at natural na ito ang pinakamahirap na tumakas mula sa lungsod. Sa makatuwid, hindi gaanong mga sundalo ni Chen Yuanguo ang nakatakas. Sa lungsod, sa kabilang banda, hindi alam ng mga tropa ng ibang bansa ang plano ni General Bahu noong una. Sinundan lamang nila ang mga sundalo ni Chen Yuanguo nang makita nilang pumasok sila sa lungsod. Gayunpaman, ang oras ng paghahanda ay masyadong maikli, kaya walang gaanong mga tao na maaaring makapasok sa lungsod. Karamihan sa kanila ay nasa kampo pa rin sa labas ng lungsod. Bilang karagdagan, sila ay nasa likod ng mga sundalo ni Chen Yuanguo, kaya mas madali para sa kanila na bumalik sa lungsod. Sa makatuwid, sa madali ang natapos na labanang ito, kahit na ang mga koponan ng ibang mga bansa ay dumanas ng ilang pagkatalo, ito ay hindi masyadong malaki at katanggap-tanggap pa rin. Gayunpaman, napakalaki ng pagkatalo ng hukbo ni Chen Yuanguo.
Pagkatapos ng labanang ito, ang kanilang lakas ay babagsak mula sa pangalawa hanggang sa huli sa isang iglap mula sa pangalawa hanggang sa huli. Para naman sa Yuan Feng Country, na pinakamahina sa labas ng Great Wall, pagkatapos ng labanang ito, ang kanilang lakas ay tumaas ng husto. Kasabay nito, napagtanto din nito ang mga tao ng ibang mga bansa na ang kapangyarihang panlaban ng Yuan Feng Country ay hindi kasing mahina gaya ng kanilang inakala noon. Ang kakayahang talunin ng hukbo ni Chen Yuanguo ay napatunayan na ang kanilang lakas sa larangan ng digmaan. Hindi na kailangang sabihin, nahuli rin nila ang marami sa mga sundalo ni Chen Yuanguo sa pagkakataong ito, at ang kanilang lakas ay lalo pang lumakas. Sa madaling salita, pagkatapos ng labanang ito, natapos na si Chen Yuanguo. Kahit na mayroon pa silang hukbo sa kanilang bansa, hindi nito mababago ang mabilis na pagbaba ng kanilang lakas. Sa maliit na hukbong natitira sa kanilang bansa, hindi pa banggitin ang pag-atake sa Yuan Feng Country, mahirap man lang na ipagtanggol ang kanilang teritoryo. Ang Yuan Feng Country ay biglang lumakad sa harap ng ibang mga bansa at naging isang pag-iral na walang nang ahas na balewalain. Gayunpaman, para sa labanang ito, mula sa simula hanggang sa wakas, ang mga general ng ibang mga bansa na hindi pumasok sa palasyo ay nataranta. Sa simula, hindi nila alam kung bakit gustong salakayin ng hukbo ni Chen Yuanguo ang Yuan Feng Country. Gusto lang nilang sumunod sa likuran at samantalahin ang sitwasyon, kaya sinundan nila sila sa lungsod. Noong panahong iyon, hindi nila alam kung bakit ginawa ito ni General Baho. Ang lalong ikanalito nila ay ang Yuan Feng Nation, na pinakahuli sa ranggo sa mga bansa sa labas ng Great Wall sa mga tuntunin ng militar at ekonomiya, ay talagang natalo ang makapangyarihang Chen Yuanguo sa isang labanan. Ito ay sobrang hindi kapanipaniwala. Inihambing ng mga general ng ibang mga bansa ang kanilang mga sarili at napagtanto na kahit saang bansa iyon, wala sa kanila ang may kakayahang talunin si Chen Yuanguo ng mag-isa. Hindi pa banggitin, malinaw na naglunsad ng biglaang pag-atake si Chen Yuanguo sa pagkakataong ito, kaya hindi naging handa ang Yuan Feng Nation. Gayunpaman, sa ilalim ng sitwasyon kung saan hindi sila handa, talagang binaligtad nila ang sitwasyon. Ang mga general na sumunod sa lungsod na may kalituhan ay talagang malinaw na ang susi sa tagumpay ng Yuan Feng Country ay ang biglaang paglitaw ng mga elite na tropa at ang nasa lahat ng dako ng assassination team. Dahil sa kanilang hitsura ay ginulo nila ang plano ni Chen Yuanguo at itinigil ang momentum ng kanilang pag-atake. Isa pa, natalo sila sa isang iglap. Sa orihinal, napakakinis ng pag-atake ng hukbo ni Chen Yuanguo. Ang mga tropa ng Yuan Feng Country na nakatalaga sa lungsod ay hindi nila kalaban. Ito ay naaayon sa pangunawa ng lahat. Ang Yuan Feng Country ay hindi kasing lakas ng Chen Yuanguo, kaya normal lang na matalo sila, hindi pa banggitin na si Chen Yuanguo ay naglunsad ng sorpresang pag-atake. Gayunpaman, pagkatapos ng paglitaw ng mga espesyal na tropa, nagbago ang lahat. Ang makapangyarihang si Chen Yuanguo ay natalo, at nawala sa kalituhan. Ang mga general ng ibang bansa ay naniniwala na ang mga general ni Chen Yuanguo ay malamang na ganoon din ang naramdaman. Gayunpaman, lahat sila ay patay na ngayon, pinatay ng ubiquitous assassination team. Ang mga hukbo ng ibang mga bansa ay orihinal na sumusunod sa likod ni Chen Yuanguo. Nang umatras ang hukbo ni Chen Yuanguo, hindi man lang nila alam kung ano ang nangyari at nalilito lang silang sumunod. Hanggang sa makatakas sila sa labas ng lungsod ay nalaman nila ang sitwasyon sa lungsod mula sa mga sundalong lumabas sa likuran nila. Alam nila kung bakit natalo ang hukbo ni Chen Yuanguo, at alam din nila ang pagkakaroon ng makapangyarihang tropa ng Yuan Feng Country. Ano ang dapat nilang gawin ngayon? Ang lahat ng mga general ng mga puwersa sa labas ng lungsod ay may parehong iniisip sa kanilang mga isipan. Wala silang intensyon na salakayin ang Yuan Feng Country noon. Nais lamang nilang sumunod at samantalahin ang sitwasyon. Ayaw nilang makuha ni Chen Yuanguo ang lahat ng benepisyo. Bukod dito, naisip din nila na tiyak na mananalo ang makapangyarihang si Chen Yuanguo kung bigla niyang atakihin ang Yuan Feng Country. Sa makatuwid, nang sumunod sila, wala silang anumang psikolohikal na pasanin. Hindi nila inaasahan na sila ay mabibigo, at natural na hindi iniisip ang mga kahihinatnan ng kabiguan. Gayunpaman, sila ay talagang nabigo at pinalo ng malungkot. Bagamat hindi sila hinabol ng mga tropa ng Yuan Feng Country, kailangan nilang pag-isipan kung paano haharapin ang bagay na ito.
Dapat malaman na ang kanilang mga general ay pumasok sa palasyo kasama si General Baho. Kung ang lahat ay naging maayos sa kanilang panig at nasakop nila ang Yuanfeng Kingdom, ito ay nangangahulugan na ang lahat ay nangyayari ayon sa plano ni General Baho. Kung ganoon, ang mga general ng ibang kaharian na kasama niyang pumasok sa palasyo ay natural na hindi malalagay sa anumang panganib. Gayunpaman, natalo sila ngayon. Anuman ang plano ni General Domineering, tiyak na nabigo ito. Sa kasong ito, ang mga general na pumasok sa lungsod, kasama si General Domineering at ang kanilang mga general, ay natural na nasa panganib. Kumusta ang mga general ngayon? Patay na ba sila? O nahuli sila? Hindi alam ng mga tao sa labas ng lungsod. Gayunpaman, alam nila na dahil sa kanilang kabiguan, ang mga general na pumasok sa palasyo ay tiyak na nasa napakasamang sitwasyon. Hindi rin inasahan ng mga sundalo sa labas ng lungsod na ang kanilang magulo na mga aksyon sa pagkakataong ito ay maaaring umantong sa isang napakasamang sitwasyon para sa kanilang mga general.